Pagpasok ni Meng Meng sa bahay, mahinahon niyang tawag, "Ma, nandito ka ba?" Lumabas ang matandang babae at agad lumamig ang mukha nang makita siya. "Bumisita lang po ako." "May dala akong gulay na ako mismo ang nagtanim," sabi ni Meng Meng. Sarkastikong sagot ng ina, "Bulok yan. Dalhin mo pabalik at kainin mo mag-isa." At itinapon ang basket. Dumating ang kapatid niyang si William kasama ang asawa nito. Nagbago agad ang tono ng ina, naging masaya at malambing. "Anak, buti dumating ka." "Oh, manugang ko! Pasok kayo!" Malumanay pa nitong hinaplos ang tiyan ng manugang. Tinanong ni William, "Ate, bakit ka diyan lang?" Natawa ang manugang, siguro pagod siya. Wala kasing kotse si ate. Tinawag ng ina ang mag-asawa at pasimpleng binulungan, "Huwag kayong lumapit sa kapatid niyo." Nalugi ang factory niya, iniwan siya ng asawa, may mga utang at 2 anak. Baka humingi pa ng pera, naluha si Meng Meng. "Ma, kailan ba ako humingi ng kahit piso? Kada uwi ko, itinatago niyo ang masasarap na pagkain. Gusto ko lang makita kayong masaya pag umuuwi ako." Pumukas ang pinto. Pumasok ang isang nakaayos na lalaki. Yumuko ang sekretarya, "Madam, nandito po kayo kahit ganito ang ayos niyo?" Ngumiti si Meng Meng, "Oo, sinadya kong magpakita na parang wala na ako. Gusto kong makita kung sino ang totoo pang nagmamahal kahit wala akong pera." Iniabot ng sekretarya ang card. "Madam, narito ang 10 milyong dolyar para sa bagong proyekto niyo." Nanlumo ang buong pamilya. Nanginig ang kamay ng ina. Biglang lumapit si William, "Ate! Bakit di mo sinabi na maayos ang negosyo mo? Huwag kang umalis. Ako magluluto para sa'yo. Duck stew, paborito mo." Tinitigan siya ni Meng Meng at marahang binawi ang kamay. "Hindi mo ako papalayasin ngayon dahil may pera na ulit ako. Sana ang init ng pagtanggap niyo ay galing sa puso, hindi sa kinang ng pera. Hindi ko kailangan ang duck stew niyo. Uwi na lang ako at kakain ng talong at labanos. Doon. Totoo ang lasa, hindi hungkag tulad ng mga relasyong puno lang ng pakitang tao. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang mabuting puso kaysa kayamanan, hindi pera ang sukatan ng pagmamahal. Natatanggal ang tunay na kulay ng tao kapag akala nilang wala ka ng halaga. Masakit ang pagmamahal na may kondisyon. Ang paggalang at pag-aalaga ay dapat ibinibigay kahit wala kang maibalik. Huwag malitin ang taong tahimik. Hindi mo alam ang tunay nilang pinagdadaanan o kakayahan. Ang totoong pamilya tinatanggap ka sa hirap at ginhawa. Hindi lamang kapag may maibibigay ka, kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating story, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.